Happy New Year po sa inyo, Attorney. At ito nga, ang bagong taon at may pirmado na rin po itong ating budget ngayong taon, Attorney. Ano ho bang masasabi po ninyo dito? Ang Malacanang sinasabi pinakamalinis daw itong budget natin ngayong taon, Attorney. Pinakamalinis. Meron bang, is there such a thing as pinakamalinis na budget? Baka ibig nila sabihin wala na daw pork barrel. Kahit sabihin mong malinis ang budget, madudumi naman yung nag-i-implement. Ganun pa rin. Opo. Di ba? Kung magnanakaw pa rin dyan sa DPWH. Opo. Attorney, meron... Sa Department of Agriculture, wala rin. Ang ibig nila sabihin siguro dahil na-minimize nila yung pork barrel, pero hidden. Sinasabi ni Senator Amy Marcos, yung pork barrel nila hindi halatang baboy kasi giniling. Opo, opo. Dito nga po, ang sinasabi, tinuturing po yung pork barrel, alin po ba dito sa budget natin ngayon yung nakikita po yung red flags? Tingnan mo yung DPWH, malaki pa rin ang budget ka. Wala naman problema niyan dahil infrastructure drives drives also the economy because of the construction. Pero kung titingnan mo, dapat dinisclose nila sa atin, alin dyan? Ang sinasabi kasi nila, wala na daw flood control projects except doon sa may mga foreign funding. Hindi naman nila sinasabi sa atin, alin doon ang may foreign funding para ma-monitor din ng mga bansang inutangan nila. Ibig sabihin, nangungutang pa rin ang administrasyon ni BBM. Opo. Para dito, i-funding sa budget na ito na nanakawin lang din ng mga corrupt. Yun ang problema kasi basic eh. We are a poor country. Tapos ganyan kalaki ang budget nyo, 6.7 trillion, di deficit pa rin. Kasi ang sabi nga ni Secretary Recto, 1.6 trillion pa ang utang na babayarin dyan bawat taon-taon. Di deficit yan. Saan nila kukunin yan? Hindi sa taxes natin. Pinipilit nila tayo lagi sa VAT na yan ng 12%. Ayaw ni Recto ibaba ng 10%. Dahil tayo ang nagbabayad ng utang ng administrasyon ni BBM na puro magnanakaw. Hindi nila, mga kababayan, nililin lang tayo nito ni BBM Nililin lang niya tayo. Akala niya talaga napakatanga na ng mga Pilipino. Ngayon lang siya nakaramdam na lame duck president na siya sa midterm niya kasi itong social media, ito ang malaking tulong sa atin na tayo'y nagpoprotesta sa mga pagnanakaw nila. Kaya huwag niyo silang lubayan. Huwag niyo silang lubayan. Huwag kayong maniwala dyan. Nasabi nila, this is the cleanest budget. Niwala ako sa inyo. Ibig niyo sabihin, wala kayong insertion during the BICAM. Talaga? Tawag na nga ninyo, amendment. Sabi ni Risa Ontiveros, wala daw siya insertion. Meron siya amendment. Sabi ni Frank Drilon, Senate President Frank Drilon, amendment at insertion, parehas lang yun. Sino ba mas matalino? Si Senate President Drilon o si Senator Risa Ontiveros? Ang hirap talaga itong ginagawa tayong bobo, kaya sawang-sawa na ako. Sabihin nila, to si Atty. Guanzon, wala nang magandang nasabi tungkol kay BBM. Bakit ako may magandang sasabihin tungkol sa kanya? Wala naman siya nagawang maganda. Addict siya Opo, Attorney, at yung itinuturing na mga allocable items, iba pa yon? Iba pa yun. Sinasabi niya, hindi daw yun pork barrel. Ano ang ibig sabihin? Bakit allocable ang tawag dyan? Ngayon lang niya, talagang unprogrammed funds niya sa budget, binaba niya. Pero meron pa rin. Kasi yung unprogrammed na yan, prohibited naman talaga yan. Hindi yan ginagawa nila ni Recto at ni BBM at ng Speaker at ng Senate President out of the goodness of their heart. Ginagawa nila yan kasi prohibited na yan ng Supreme Court, unconstitutional na yan. Ginagago naman tayo Napakadami nating abogado, natatanga-tangahan tayo. That is prohibited, that is unconstitutional. It's unconstitutional to remit all excess or reserve funds of government-owned and controlled corporations. Yan ang ginagamit noon ni BBM for 3 years bilang pundo ng kanyang unprogrammed funds kung saan ang unprogrammed funds, presidente lamang ang makaka-release niyan. Kaya BBM, wag mo na kaming gawing tanga kagaya mo.
alam naman namin na ikaw lang makakalabas ng unprogrammed funds. Kaya nag-resign yung Secretary Amina. Hindi niya na kaya yung batikos dahil totoo naman. Walang unprogrammed funds sa budget na yung General Appropriations Act na pwedeng lumabas o ma-implement kung walang pirma ang presidente. So wag niya tayong gagawing tanga na for 3 years ginawa niya yan. At ano ang paraan para makakuha sila ng perang kukurakuti nila? Lahat ng reserve funds natin sa PH, Philippine PhilHealth, kinuha nila 89 billion. Sa PDIC natin, more than 100 billion. Ano pala, gatasan pala yon. Government-owned and corporations, ginagawang milking cow ni BBM para ipondo niya sa unprogrammed funds niya. Ang unprogrammed funds, dapat lang yan may mga excess revenues na hindi inasahan. I-replay niyo yung mga interview ni Secretary Recto. Lumabas din yun sa kanya dahil alam niya naman hindi tayo tanga. Ang unprogrammed funds na yan, that's just in the budget, pero wala yung pondo. Pupunduhan lang yan sa excess revenue. Kaya dapat nga yan, nilalabas lang yan towards the end of the year na alam mo na kung may excess revenue ka. Paano ka may excess revenue? Wala nga, deficit ka nga. Opo. Deficit na itong gobyerno niya. Kaya siya nangungutang every year. 1.6 trillion pa ang babayarin na utang this year. 6.7 ang trillion ang budget natin. Saan nila kukunin yun? Sa taxes natin. Sa taxes natin, lalo na yung 12% VAT na pahirap sa mga mahirap. Opo. Yan ang mga kababayan. Ito, bagong taon nito, nagmamalinis si BBM at si Recto. Huwag kayong maniniwala dyan. This is the cleanest budget ever. Attorney, ito nga nababanggit po ninyong unprogrammed funds. May mahigit 90 billion pesos po ang vinito ng Pangulo at may mga natitira pa. Para po sa inyo, dapat lahat ng unprogrammed funds alisin dito sa budget natin. Dapat alisin niya. Ginagawa niya yung kiti-kiti. Ginawa niya yung, kumbaga, yun yung kanyang tawag dyan, piggy bank. Na kukupit-kupitin niya yan pag may President, kailangan ko ng ganito tulies doon sa district ko para may kickback ako diyan na 20%, di ba? Wala nga pondo yan. Excess revenue lang ng mga kapondo dyan. Dapat in-erase niya na dahil deficit naman tayo. Anak ng tinapaka BBM, 3 taon pa. Talagang ibabaon mo na kami sa utang. Kawawa mga kaapu-apuhan namin. Pero ikaw, baka siguro, dahil bangag ka, hindi mo napipil yun. Saka ang dami-dami yung pera na ninakaw. Hindi nyo na maubos yan. Sa 3 kamatayan nyo man, hindi nyo maubos yung ninakaw nyo sa amin. Pero paano mga mahihirap? Paano? Sa 3 years na ito, paano ang services? Sabihin nila, may maip naman attorney, may ganyan-ganyan, ayuda. Kailangan namin trabaho. Kailangan ng mga hirap trabaho, hindi ayuda. 2.4 million ang walang trabaho nitong Paskong ito. More than 1/2 sa mga Pilipino nakaranas ng gutom. Ito ba ang administrasyon na gusto nyo maulit pa sa 2028? Huwag kayong pumayag na linlangin kayo uli ni BBM at ng kanyang gang. Okay lang yan sila dahil mayayaman sila. Paano kayo? Pagka-graduate ng mga anak nyo na halos hindi na kayo kumakain. Parang ang baybaon ang mga anak nyo sa college. Pagka-graduate after 3 years, walang trabaho. Sino pa mag-invest sa Pilipinas kung ganito tayo ka corrupt? Palagay nyo kaya hindi alam ni Trump na cocaine addict si Bongbong? Alam ni Trump yan. Inaresto nga si Maduro dahil nagda-drug trafficking Anong sinabi ni Trump? Lahat kayo, mga heads of state, ng mga drug traffickers kayo at drug users, hindi kami papayag dyan. Kinaprotect siyempre ng Amerika yung kanyang, it wants to protect its nation and its people. Alam din ng Amerika lang sumisira sa kanyang mga young people ay itong drugs. Kaya talagang matindi sila sa pagbabawal ng drug trafficking to America. And the Philippines is a transit country ng drugs. Alam din ni Trump yan. Tayo, huwag tayong magpapaloko dyan kay BBM gang. Nakapalibot dyan sa kanya, puro adik. Kaya tingnan nyo nangyari sa atin. Lahat sila, bulsa lang nila, inuuna nila. Bagong taon,
bagong taon. Walang pag-asa. Kaya huwag kayong maniwala dyan. Kailangan mag-resign na yan siya. Wala eh. Kailangan mag-resign na yan siya. Walang magpapautang. Oh, nangungutang taon-taon. Deficit ang budget, okay pa rin sila. Itong mga congressman na ito, na mga walang hiya. Opo. Buti naman si Garjola na frozen na yung assets niya. Ito naman ang panawagan ko sa Bureau of Internal Revenue. Eh, si Garjola, tingnan yung pagsimula niyan, ganyan ba yan kayaman? Lahat ng mga anak niya, kontraktor. Dito sa Batangas, hari-harian yan. Tinatawanan lang kami dito sa Batangas. Ha? Yung Garjola na yan, frozen na assets niya, nakangiti pa siya kasi marami siyang tinago. Dapat yung BIR, calling the Bureau of Internal Revenue, eh, singilin nyo na ng unpaid income tax at pagilan nyo ng criminal complaint ng tax evasion yan si Garjola para talaga matigil na itong mga magnanakaw na congressman na ito. Opo. Attorney, bago ko lang ipasok kay Partner Admar at mga karagdagang katanungan ko pumamaya, sa tingin mo, so ibig sabihin may legal na basihan o batayan ng ilang kongresista nga o ilang individual na may balak pong maghain ng reklamo patungkol nga po dito sa 2026 national budget natin sa Supreme Court? Oh, tama naman. Maganda naman yan. Lalo na, di ba, yung one sambayanan ni former Justice Antonio Carpio, di ba? Pinanalo naman nila yung kaso doon sa na ibalik yung PhilHealth. Oh, di ba? Ngayon may nag-file naman, di ba, na hindi pwede yan, ibalik niyo yung PDIC na yan. Kasi may ruling na Supreme Court Hindi ba? Eh doon sa Greco Bellica case, di ba? Sinabi din doon basahin niyo ulit doon na unconstitutional naman yung mga ginagawa nila dyan sa unprogrammed funds Eh bakit ginagawa pa rin nila? Kasi pakapala na lang ng mukha itong mga bangag na to. Attorney, Para sa kanila, sige, bahala kayo. Basta nagawa na namin, nakuha na namin pera. opo, attorney, Itong mga congressman na to, dapat wag nyo na iboto itong mga to. At itong mga party list nito, nakita nyo yung listahan, ito, na ang lalaki ng kuha nila, billion piso. Abay, party list dapat marginalized. Lahat ng nakakuha doon, di naman marginalized. Dapat huwag nyo na iboto yan. Puro vote buying naman kasi, kaya binoboto nyo payo ko lang sa inyo sa 2028, mga kababayan. Tanggapin nyo na lang yung pera nila. Hindi naman nila pera yan. Huwag nyo sila iboto. Opo. Attorney, Mayong Buntag, si Admar po ito. Ma'am, opo. Mayo. Ano po yung masasabi ninyo? Kasi yung mga mahalagang proyekto, yung mga malalaking proyekto, yung mga foreign-assisted projects, according nga dito kay Senadora Amy Marcos, malaki po ang tinapyas doon sa budget. At ang sinasabi niya, napunta din daw ang ibang mga tinapyas na budget doon sa mga tinatawag na assistance program para nagiging instrumento sa pamumulitika. Attorney. Ayuda. Napunta dun sa ayuda. Ano information ko? Sa DSWD, nag-i-imbak ng ayuda si Senator Risa Ontiveros. Sa 2028 niya pa ilalabas yan. Abay, DSWD Secretary Gatchalian, pag hindi po nailabas yung ayuda na yan, ay dapat wala na yan. Next year, hindi na yan pwede. Hindi ko naman pwede yan. 3 taong ayuda-ayuda ibibigay nyo sa mga senador at congressman. Di indirect vote buying din yun. Saka itong COMELEC, dapat bawal nyo na yan. Hindi lang during the campaign period. Yung mga ayuda na yan. Hindi lamang during the campaign period, before the campaign period. Pambihira naman. Pambihira naman itong buong sistema sistema ng mga politikong tradisyonal na ginagamit lang yung pera ng taxpayers para sa kanilang patronage at vote buying. Vote buying yan, direct or indirect, vote buying pa rin yan. Ano sinabi nila? Ayun, hindi na daw idadaan sa mga senador at congressman itong mga ayuda. Talaga, Secretary Rex Gatchalian, bibisitahin kita dyan titingnan ko. Ba't naman itong COA? Ano nangyari dyan sa COA? Dating COA commissioner ako. Anong dapat natin, nakapaka-professional na mga tao dyan?
Ano nangyari dyan? Dahil lahat tayo kakuntsaba kayo ng gang ni Martin Romualdez at ni BBM. Oh, ano nangyari dyan? Nasaan ang post-audit nyo? Dyan sa mga ayuda na yan na nadodoble-doble na mga ghost na mga binibigyan. Aba, in the first place, DSWD, dapat hindi na yung mga barangay captain nag-identify dyan. Biro mo yung campaign period, doon sa bigayan, doon sa barangay Bato sa Sagay, sa 2nd District namin, may tarpaulin yung 4-piece ni Libanan. Ayop ka, Libanan. Taga saan ka ba? Di ba taga Leyte ka? O, dynasty ng Abalos yung 4-piece, dapat nga ipa-cancel yung registration mo ng Comelec, boto proprio eh. Bakit? Nililin lang mo yung mga tao. Akala ng mga tao, ito yung 4-piece na namimigay sa amin. Eh di panalo ka nga. Biro mo yun, layo-layo, nandun siya sa Sagay, Barangay Bato. May tarpaulin pa siya na 4-piece. Binibigay ng DSWD yung pera. Ikaw tayo mga DSWD kayo sa Negros at sa Region 6 ha. Panindigan nyo yung trabaho nyo ng mga career officials kayo. Bakit kayo pumapayag na may mga tarpaulin dyan? Dapat bago kayo mamigay, sabihin nyo na hindi, tanggalin nyo yan. I-announce nyo na ito po ay galing sa national government, galing sa taxes po, hindi po ito galing sa mga congressman. Lahat kasi kakuntsaba. Ayun ang problema eh. Opo. Lahat kakuntsaba. Ako, pag ako nagpresidente, lahat ng magnanakaw ng mga sekretary, pumirma kayo, putulin nyo sarili yung daliri. Live stream. Opo. Attorney, panghuli na lamang po dahil nabanggit din po ni Senadora Amy Marcos na giniling at inireconstruct daw po yung pondo ng gobyerno at yung iba pa ay nag-allocate na maaring gamitin sa paglalatag po ng yung sa isinusulong or sa muling pagbuhay nitong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte po, Attorney. Ano masasabi niyo po? Ay, ano pa nga ba? Eh, siyempre, yung mga allocable nila, ano pala yun? Abangan nyo. Yun nga ang challenge ko kay Secretary, kay Speaker D. Speaker D, magpakita ka naman na hindi ka naman puppet ni BBM at ni Sandro Marcos. Eh, sa sarili mo lang naman region, eh kayang-kaya mo nang panalunin sarili mo without them. Napakabait mong tao, kaya ka naman nila, akala nila, mauutosan ka nila. Abay, kung gusto nilang mag-file ng impeachment dyan, bakit kailangan silang makakuha ng kanilang mga pondo sa project nila? Galing sa speaker yan. Ang speaker ang may control dan. Pag nangyari yan, makikita na natin. Hindi naman pala, ito palang speaker, hindi naman pala for reform. Di ba? Hayaan mo sila, pumirma sila dyan, pero walang kapalit. Di ba? Kaya yung unang impeachment, talagang ano yun, from the start, tainted yun. From the start. Kasi namigay talaga ng pera yun. Saka project funds eh. Yan si Martin Romualdez, nasaan na ba yan ha? Nasaan na yan? Opo. Tatago ka, natatago si Martin Luther kasi tinago niya na yung mga pera natin abroad. Ay, yung asawa niya, nandyan pa eh. Isa pa yan, kapal ng mukha. Yeda Romualdez, ang kapal ng mukha mo. Opo. Naka 3 terms ka na. Pumasok ka pa 4 terms sa tingog. Ito namang si Chairman Garcia ay pinayagan ka. Ano ba yan? Nakakabobo na talaga ang power? Kasi nandyan na yan sa batas eh. And when the law does not distinguish, you should not distinguish. Pag sinabi ng law na in 3 terms ka lang na sunod-sunod as congressman, hindi sinabi na except the party list. Ano? Alam mo, nakakabobo na kayo eh. Noon, quiet lang ako pero nakakabobo na kayo. Comelec commissioners, ang gagaling nyo dyan. Opo. Nakakahiya yan na nag-commissioner tayo tapos during the term of Marcos and Romualdez, tatago-tango lang tayo dyan sa kanila. Bakit? Kahit hindi naman silang presidente, may pension ka naman ah. Oh. Bakit hindi mo nalang galingan? Bakit hindi ka nalang maging dignified dyan? Maging honest with integrity ka dyan? Total, yun na naman ang habol natin eh. Tumanda tayo na hinahangaan tayo ng mga pamilya natin, ng mga apo natin at mga tao. Hindi ba? Oh, may bonus pa. May pension pa. 300,000 naman. Kahit sinong presidente.
Oh, bakit tayo tatango-tango kay Martin Romualdez at kay BBM? Independent Commission ng COMELEC, COA at si Civil Service eh. Di ba? Nasa konstitusyon yan eh. Tabay, kailangan magising-gising naman to si Chairman Garcia. Dati hindi ko yan siya minimension eh. Pero dito sa kay Romualdez sa Tingog, kailangan ko na talaga this New Year ilabas yan. By motu proprio, COMELEC, you can cancel the registration of Tingog on the ground that they are violating the law and the rules, knowing fully well na naka 3 terms na consecutive si Yede Romualdez, ilagay pa rin nila as nominee. Oh. Yan lang ang ano ko dyan, na hindi tayo dapat tumigil sa pagbabatikos to sa mga ano na ito, mga kamalian nila. Kasi, anong sabi? Pag tayo na may alam tayo, na may kakayahan tayo, hindi naman tayo hindi tayo umaangal sa kamalian, para na rin tayo ang nagkasala niyan. Opo. At para sa inyong marunong sa Biblia at alam itong sasabihin ko bago ako magtapos, anong sinasabi sa Biblia? You are the light of the world. You are the salt of the earth. Let us all be the salt of the earth. Kailangan ng mga kamalian, mga pagdanakaw, kailangan nating tutulan. Maraming salamat po. Happy New Year po sa inyo lahat, mga mahal kong kababayan. Attorney Rowena Guanzon po, ng inyong lingkod. Thank you po, Attorney. Ayun po mga kababayan, si Attorney Rowena Guanzon ang ating pong nakasama ngayong umaga, mga kapartners. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap